ang 10 pinakamagaling na doktor sa serye ng One Piece. Kilalanin natin kung sino-sino sila. 俺はモンキー D ルフィ海賊王になる。 Yes mga katropa, kamusta? Welcome dito sa ating YouTube channel, Anime Katropa po. Please paki-subscribe na rin at pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video natin. Maligayang pagbabalik muli dito sa mundo ng One Piece mga katropa. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 10 pinakamagaling na doktor sa serye ng One Piece. Gaano nga ba sila kagaling? Ano ang kaya nilang gawin? O ano ang mga nagawa na nila? Ang mga doktor ay may mga mahalagang papel o kasapi ng mga tripulante, pirata, marine, o kahit paman sa mga ordinaryong tao. Sila ay mga bihasa pagdating sa mga medisina, operasyon, nagpapagaling ng mga sugat mula sa anumang labanan, at lalong-lalo na sa pangangalaga sa mga kalusugan. Kaya ngayon, kikilalanin natin kung sino-sino ang mga magagaling na naging doktor sa serye ng One Piece. Unahin na natin ang ika-10 sa ating pwesto, ang quack doctor na si Dr. Hiluluk, isa sa mga doktor ng Drum Island na pinag-aralan at gumawa ng eksperimento para sa gamot sa sakit na walang lunas. Bago pa man siya namatay, ay malaki ang naitulong niya kay Chopper dahil isa siya sa naggamot, nag-alaga at nagpupkup kay Chopper, na kung hindi dahil sa kanya, siguro natuluyan na si Chopper nung araw na binaril siya ng mga tao sa Drum Island. Kaya nararapat talaga siya na mapabilang sa 10 pinakamagaling na doktor. Sa ika-9 sa ating listahan ay si Aladdin. Siya ay isang uri ng merman na nagmula sa Fishman Island. Pero nang dahil sa impluwensya ng isang fishman na kalaunan ay naging pirata at kapitan na si Fisher Tiger ng Sun Pirates, kaya nagpasya ito na maging isang pirata na rin at naging pirate doctor ng Sun Pirates, na hanggang sa huli ay nagampanan pa rin niya ang kanyang tungkulin matapos na mamatay ang kanyang kapitan dahil sa isang masaklap na insidenteng nangyari sa kanya. Ang ika-8 sa ating listahan ay si Doc Q. Si Doc Q ang doktor ngayon ng Blackbird Pirates. Hindi tulad ng ibang doktor, si Doc Q ay ginagamit niya ang kanyang kaalaman bilang isang doktor para sa kasamaan at madidilim na pananaliksik. Nakita natin ang katusuhan nito nung ibinigay niya ang isang pampasabog na mansanas nung unang nagkita sila ni Luffy sa Jaya. Ang karakter niya ay hango sa istorya ng masamang reyna sa Snow White na gumagamit ng nakamamatay na mansanas sa kanyang mga nakakalaban. Sa ngayon, ang nakikita natin patungkol sa kanya ay ang kaalaman niya sa agham na ginagamit niya sa kasamaan. Pero bilang isa sa mga doktor ng isa sa mga Yonko, ay masasabi natin na hindi basta-bastang doktor itong si Doc Q. Sa ika-7 pwesto naman ay si Dr. Hogback. Si Hogback ay isang genius sa larangan ng operasyon at naging bantog sa pagsagip ng libu-libong buhay sa kanyang mahimalang operasyon. Malaki ang interes niya na gawing immortal ang isang tao, at lalong-lalo na kung paano higitan o malampasan ang kamatayan. Pero si Hogback ay isang mapagmataas na tao dahil pag ito'y nasa publiko ay nakikita siya bilang isang bayani na nakapagsagip ng maraming buhay. Ngunit ang tanging layunin lang nito sa pagsama niya noon kay Gecko Moria ay para lang buhayin ulit ang pinakamamahal niya na si Sandy na naging zombie, at para na rin sa hangarin nito na maging isang hari ng mga pirata. At ang nasa ika-6 na pwesto naman ay ang Blow-Nose Reindeer na doktor na si Tony Chopper, na ngayon ay pirate doctor ng Straw Hat Pirates. Siya ang produkto ng kaalaman ng dalawang doktor na sina Dr. Hiluluk at Dr. Koreha ng Drum Island, dahil hinasa talaga siya ng gusto patungkol sa panggagamot. Nakita natin ito
matapos na tinulungan nilang dalawa ni Dr. Koreha upang gamutin nila si Nami sa nakamamatay nitong sakit dahil sa kagat ng isang insekto. Ang pagsama ni Chopper sa Straw Hat Pirates ang maging susi sa mga pangarap niya na maging isang pinakamagaling na doktor. At alam naman natin na ang pagtapon sa kanya ni Kuma sa Torino Kingdom sa loob ng 2 taon ang mas lalong nagpahasa kay Chopper upang laliman ng gusto ang pag-aaral nito sa medisina, lalo na sa mga gamot na herbal. Kaya sa bandang huli ay maaaring aakyat pa sa mas mataas na pwesto si Chopper at baka makakaya niya pang lamangan ang mga mentor niya sa mga panggagamot. At sa ika-5 pwesto naman ay si Marco the Phoenix. Siya ang 1st Division Commander at right hand ni Whitebird nung nabubuhay pa ito. Matapos ang pagkamatay ng kanyang kapitan, ang payback war ay pinangunahan ni Marco. Ito'y pag-iiganti nila laban sa mga Blackbird Pirates. Subalit, nabigo sila hanggang sa tuluyan ng mabuwag ang Whitebird Pirates. Sa ngayon, ay nakita natin si Marco sa lugar kung saan pinanganak ang kanyang kapitan, ang Sphinx Village. Dito, ay naging isa na siyang full-time doktor habang binabantayan ang bayan na ito para mapanatili niya ang katahimikan dito. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ng kanyang devil fruit, nagagamit niya ito upang makagamot sa tao o maging sa hayop man. Sa ika-4 na pwesto naman ay si Emporio Ivankov, ang doktor ng Revolutionary Army. Kilala siya bilang isang mapaghimalang tao. Gamit ang kapangyarihan ng kanyang devil fruit, nakakaya ni Ivankov na pataasin ang tsansa ng isang tao na mabuhay kahit pa man nasa bingit ng kamatayan ito. Kaya rin niyang baguhin ang hormone ng isang tao upang baguhin ang pagkatao nito, maging babae man o lalaki man ito. Ang pagsagip niya kay Luffy sa Impel Down ang isa sa mga rason upang ilagay natin siya sa ika-4 na pwesto. At ang nasa ika-3 pwesto naman ay si Dr. Koreha, na kilala sa tawag ng mga taga Drum Island bilang isang witch o bruha. Siya ang pinakamatandang tao sa serye ng One Piece na may edad na 141 years old. Kaya siya na rin ang pinakamatandang doktora na nabubuhay hanggang ngayon. Siyang naghasa kay Chopper upang mas lalong lumawak ang kaalaman nito patungkol sa medisina at panggagamot, na naging huling kahilingan na rin ni Dr. Hililuk bago pa man ito namatay. Isa rin siya sa mga iilang doktor sa mundo na pinahihintulutan na gamitin ang highly restricted drugs. Kaya masasabi natin na karapat-dapat siya sa ika-3 pwesto. At ang nasa pangalawang pwesto naman ay si Crocus, ang veteranong doktor at dating pirate doctor ng Roger Pirates. Kaya bilang isang doktor, malaki ang naging obligasyon niya, lalo na sa kanyang kapitan na nagkaroon na ng taning ang buhay. Pero ang tinataglay ni Crocus bilang eksperto sa kalaman ng medikal, ang siyang ginamit niya para mas lalong patatagin niya ang kalusugan ng kanyang kapitan na si Roger habang naglalakbay sila. At kung hindi dahil kay Crocus, malamang mas mapapaiksi pa lalo ang buhay ng kanyang kapitan. Isa rin sa mga inaalagaan ngayon ni Crocus ay ang balyena na si Labun, na iniwan ng mga Rombar Pirates, na ngayon ay naghihintay pa rin na balikan ito ng mga Rombar Pirates. Isa rin ito sa mga rason ni Crocus kung bakit siya sumama sa paglalayag ng Roger Pirates, upang malaman niya kung ano na nga ba ang nangyari sa mga Rombar Pirates. Gamit ang kanyang kaalaman, nagagawa niyang gamutin si Labun sa bawat pagsakit ng ulo nito dahil sa kakauntog nito sa bato. At nagagawa rin niyang tumira o pumasok sa loob mismo ng tiyan ni Labun. Kaya ang kahanga-hanga na pag-alaga nito kay Labun sa loob ng mahabang panahon ang siyang maging rason natin upang ilagay siya sa ika-2 pwesto. At ang nangunguna sa ating listahan
ay walang iba kundi ang Surgeon of Death na si Trafalgar D. Waterloo. Siya ang kapitan ng Heart Pirates at kaalyado ngayon ng Straw Hat Pirates. Bata pa lang ito ay nagpakahasa na ito sa pag-aaral patungkol sa medisina sa tulong ng kanyang mga magulang, na mas lalo pa siyang naging mahusay simula nung nalaman niya kung paano ang tamang paggamit ng kanyang devil fruit na Ope-Ope no Mi. Nakita natin ang husay niya sa pagsagip rin niya kay Luffy sa Marineford at isinailalim niya ito sa matinding operasyon. Matapos na mag-collapse ito sa sobrang pagod, sobrang paggamit ng lakas at pighati sa kamatayan ni Ace, nagagawa rin niyang ibalik sa normal ang kanyang buong braso matapos na maputol ito ni Doflamingo sa Dressrosa. Ang Ope-Ope no Mi ang isa sa mga dahilan kung bakit nangunguna siya sa ating pwesto, dahil kaya itong magbigay ng isang immortal na operasyon, at sa pagdating ng takdang panahon ay masasaksihan natin ang pag-perform nito sa kanyang immortal na operasyon para sa karapat-dapat na tao. Mga katropa, sila ang 10 pinakamagagaling na doktor sa mundo ng One Piece. Kung sakaling magkaiba man tayo ng listahan patungkol sa mga ranking nila, ay inaanyayahan ko kayo na huwag kayong mahiya na i-comment ito sa comment section. At bago ko sana tapusin itong video na ito, ay gusto ko sana mag-iwan ng isang konting mensahe para sa inyo. Kung sa mundo ng One Piece merong mga magagaling na doktor, sa totoong buhay natin dito sa mundo, meron din tayong magagaling at ekspertong doktor na nagbubuwis ng kanilang buhay ngayon sa panahon na merong pandemic ang buong mundo, lalo na dito sa ating bansa. Ang mga doktor at mga frontliner natin, sila ang mga modernong bagong bayani natin ngayon. Bawat isa sa kanila ay may mga malalaki at mabibigat na papel, dahil kung wala sila, maaaring maraming buhay ang malalaga sa atin ngayon. Alalahanin sana natin sila mga katropa, dahil hindi biro ang ginagawa nilang pagsasakripisyo para sa atin. Kaya ang huling bahagi ng video na ito ay inaalay ko para sa ating mga bayaning doktor at frontliner. Mag-ingat sana tayo para sa kanila, dahil ang konting pagsunod natin sa pinag-uutos ng ating gobyerno ay isang malaking tulong na para sa ating mga bayaning doktor. Huwag na natin sanang hintayin pa na dahan-dahan silang maubos, dahil nakita naman natin kung gaano na karami ngayon ang mga nawawala sa ating mga bayani ngayon. Gaya ng nangyari sa napanood natin sa One Piece, na dahan-dahang naubos at namatay ang crew ng mga Rombar Pirates dahil sa paglason sa kanila habang walang gumagamot, dahil sa pagkamatay ng kanilang doktor nung nakikipaglaban ito. Marami ng doktor natin ang nakipaglaban para sa atin. Ipagpanalangin na lang sana natin ang kanilang mga kaligtasan at para sa kaligtasan ng buong mundo. Matatapos at matatapos rin ito mga katropa sa awa at tulong ng ating Panginoon. Isang malaking pagsaludo para sa ating mga modernong bayani hanggang sa matapos itong krisis ng pandemic na dala ng nakamamatay na virus, at nang makita muli natin ang mga ngiti sa ating mga mukha. Kaya't kung mangyayari man ito mga katropa, yan ang abangan natin.